DWRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Ayun, ang oras, hirap lang ika-4 ng hapon. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon, Pilipinas, at magandang hapon po sa lahat ng inaabot ng broadcast natin ngayong araw na ito. Magandang araw at magandang gabi dun sa mga inaabot po ng broadcast. At welcome po sa programang The Observer News. Inaantabayanan po natin yung ating kasamang Jimmy Mahusay. At na-traffic na naman yung mama. Ano nang nangyari dito sa mamang ito at napatraffic na naman? Tayo po ay live na napapakinggan sa DWRB 103.9 News FM. At siyempre, sa Facebook po, pwede rin ninyo hanapin The Observer News. At ganun din, yun ang YouTube channel natin ay The Observer News Channel. Makikita nyo rin po sa DWRB 103.9 Facebook page. Tabali apat po yung magkakasabay-sabay na yon. At pakihanap na lang po at tayo ho'y magkakwentuhan ngayong araw na ito. Ayun. At sama Jimmy, anytime pasok ka lang at para maganda yung kwentuhan natin. Medyo anong tawag ito? May sabit yung lalamunan ko eh. Kaya ako'y excuse, nagpapasak lolo. Medyo anong oras na rin tayo nakauwi dahil galing nga tayo doon po sa ginanap na media night dyan sa PRO4 Calabarzon. At nakaharap po natin si Police Brigadier General Hansel Marantan. At siya po yung tumatayo ngayon bilang Regional Director ng PRO4 Calabarzon. Pero mamaya bibigyan namin kayo ng ilang update doon po sa naging pakikipagtalamitam natin at ugnayan po ng mga media dyan po sa bahagi ng Calabarzon Region. Galvin, bakit hindi ko makita yung live? Ayan. Excuse. At medyo sumasabit ito yung lalamunan natin eh. May pahanap ng live, hindi ko makita. Ayun. At antabayan na po at marami po tayong tatalakayin ngayong umagang ito mga kababayan. At siyempre ay ito ay hatra namin kayo ng ilang mga kaganapan. At siyempre yung ilang mga updates. Tayo kasi medyo marami-raming tatalakayin niya ngayong hapon na ito. At para kahit pa paano, mabigyan namin kayo ng ilang update. Ang dami yung kasing nangyari. Ang dami nangyari. At siyempre, pagdating yung sa punto na yon, kami yung magpaparating sa inyo, ano ba yung mga nangyari na yon. At napapalaban yata yung kasama Jimmy Musa natin. Ang daming trabaho eh. Ang dami rin yung trabaho ngayon. Natambakan. Anyway, at ngayong hapon na ito mga kababayan ko, tayo ho'y magtatalakay ng ilang mga pangunahing issue. May kinalaman ho ito doon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ay kasi nga medyo nakakabahala mga kababayan ko na halos hindi na ho makakontrol yung pagtaas ng mga presyo ng pangunahing bilihin. Ang tanong ng mga kababayan natin, nasaan na yung DOE? Nasaan na yung DTI? At yun pong ilang nagkokontrol ng presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa atin.
Sa kabilang banda, mga kababayan ko, sabi nga natin, pagdating nga lang tuwing araw ng Martes, Lunes, nag-a-announce ng pagtaas yung Department of Energy. Tapos Martes, bigla kong itataas na lang ho yung presyo. Ang masakit to, mga kababayan ko, ay particular sa personal na karanasan naman natin kahapon yun nung Calamba, Laguna, tinakbo ko ng 2 beses ako nagkarga ng gasolina. Dati yung 1,000 gasolina ko, nagkakasya balikan ng Calamba, Laguna hanggang dito sa amin. Kasa ko dati yung 1,000. Pero ngayon mga kababayan ko, 2 beses ho akong nagkarga. At 2 tigi 1,000. Ayun ho, ang masakit. Kasi yung dating kinakarga ko na 1,000, nasa 19 litro na ho yun Ngayon, 11 litro. Pag sinasama-sama ka, wala pang 11 litro. Sobra ho kasi, todo-todo ho yung presyo ng produktong petrolyo. Hindi rin maiwasan kung bakit yun ang ating mga tsuper. Yung iba't ibang sektor ay nagsasagawa ngayon ng iba't ibang kilos protesta para kondinahin yung patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo at the same time manuwagan sa ating pamahalaan na kansilahin yun ang pagpapataw ng value-added tax sa produktong petrolyo. Pero ito kasi ang isang pinakamasakit mga kababayan ko. Kapag ikaw ay nagkarga ng langis, ng gasolina, ng crudo, meron ng value-added tax. At medyo may kataasan yung value-added tax mga kababayan ko. Ito po yung ipinananawagan mga tsuper na kansilahin. Kaya lang hindi puro nagtatapos yung value-added tax Ito ang value-added tax kasi na ito, tama ho yun. Pinanggagalingan ng buwis ng taong bayan. Pero, ang masakit sa lahat, ito ay isang mabigat na pahirap at pasanin ng ating mga kababayan. Mabuti yung mga taga-4Ps. Tanggap lang ng tanggap. Pero paano yung mga empleyado na nag-aarawan? Sumusweldo ng buwanan o kinsenas katapusan. Paano ho? Kasi, pag sweldo pa lang nila, kaltas na po. Yun ang buwis. Wini-withheld daw, meron na akong withholding tax. Tapos yan, nataksan ka na dun sa sweldo mo, magkakarga ka ng gasolina, may tax. Bibili ka ng mga produkto, iba't ibang produkto, may value-added tax. Wala akong ligtas Bibili ka ng gamot lato, may value-added tax. Umpisa pa lamang na sinasahod mo pa lang yung sinuweldo mo, may tax na. Hanggang sa lahat ng binibili at binabayaran mo, may tax. Walang katapusang tax. Pag kukwentahin ho ninyo, sa minimum na sahod, ikwenta ninyo yung tax na nawala, yung value-added tax. Mula doon sa tax withheld. At ikarga nyo yung lahat ng binibili nyo, araw-araw na lahat ay may value-added tax. Pag susumahin ho ninyo, wala ho halos natitira. Yun ang mayorya ng takso natin ay napapunta na doon po sa value-added. So, ganoon na lang yung pag-iyak ng ating mga kababayan. Sa kaso ngayon, napatuloy po yung pagtaas ng produktong petrolyo. So, anong nangyayari? Anong senaryo? Hinihila ho nito ang lahat ng presyo ng pangunahing bilihin. At yung bigas na lamang mga kababayan ko, naturingan na pinagmamalaki ng NFA na ngayon ay anihan. Pero, pansinin nyo po yung presyo ng bigas ngayon. Nag-ikot na naman ako kahapon, 59 yung mababa. Pag bumaba ka pa sa 59, umabot ng hanggang 50, 52. For Diyos, por Santo, dapat ang ulam mo yung napakasarap para makain mo yung bigas na bibilihin mo. Kasi
Sabi nga natin hindi baling mo lang masyadong ulam, importante, masarap yung bigas. Siguraduhin ko sa inyo, yun yung presyo ng mas mababa sa 50. O yung nasa 50, masakit na ho sa lalamunan. At pag niluto nyo at lumamig, pwede na ho kayong mag-reprap. Mag-reprap. Sa tigas ng kanin. Oo. Ganun ho yung kalidad. Ay, ang punto lang natin ho ngayon, sa ganitong pagkakataon, ano ho ba yung approach ng ating national government? Pamimigay ng ayuda sa iba't ibang anyo. Subsidy sa fuel, AIX, tupad, 4-piece, lahat. Oo, bakit to? Minsan naman, turuan nating mga isda yung mga tao. Hindi yung isda na lang ng isda ang binibigay natin. No. Ayun yung isang bagay mga kababayan ko. Pagkatapos, ito ho, ano na ho yung sinasabi ng Department of Trade and Industry? Oo. Ayun. At ano sinasabi ho rito ng DTI? Wala naglulos dyan, okay lang. Ayun. Yun yung sinasabi ng Department of Trade and Industry, wala ho silang power para mag-control ng presyo. Ang kanila, maglagay lang ng suggested retail price. So, patingin niya, baka may naglulus rito. Ayun. At pag sinabi nila yung SRP, hindi naman nila ma-regulate. Katas-taasan, lalagyan nila ng penalty. Pakicheck mo nga muna, Melvin, na tayo muna yung mag-station ID. Ayun, station ID yung muna tayo mga kababayan. Meron lang akong pipindutin ng konti. WRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Ayun. Abay, 12 minuto ho, makalipas sa ganap na ika-4 ng hapon. At kayo ay nakikinig dito pa rin sa DevServer News. May host, Jimmy Mahusay ho tayo. Abay, napalaban ho yata. At syempre, magandang hapon din kay paring Renete Chanco, yan ang station manager ng DWRB 103.9 News FM. Ayun. At hindi rin muna siya uli sasali at medyo, anong tawag doon? Bisi-bisihan muna yung mama. Oo. Ayun, at ayun, diretso tayo. Medyo saan ba tayo na pigil? Kasi medyo meron kasing parang may bumigay na rito, kanta doon. May tumunog yan. Merong tumunog. Pag may tumunog, sigurado may baka may grounded yung mga linya ng ating microphone. Anyway, at tuloy ho tayo. Medyo, yung katulad to, ang binabanggit natin kanina, mga kababayan ko. Sana maging mataalas dito, yun ang ating national government. Hindi ho yung punto na sabihin na basta na lang. Na basta sige-sige lang. Kasi nakakalungkot nagiging proactive tayo, nagiging reactive tayo dun sa sitwasyon. At kung meron ng problema, saka lang tayo gagalaw, saka lang tayo kikilos. Oo. Kaya nga ang binabanggit natin mga kababayan ko, bagamat mahaba ho yung pasensya ng ating mga kababayan, pero talaga naman pong
halos mga nag-aalburuto na ito. Dahil andun sa taas ng presyo ng mga bilihin na nararanasan ngayon. Ramdam na ramdam, mga kababayan ko. Pag lumingong ka, makipagkwentuhan ka, halos si isa yung kanilang hinaing. Kaya lang wala rin tayong magawa, kundi ang manawagan sa pamahalaan at tingnan yung mga bagay na ito. Isang bagay pa na tatalakayin natin, mga kababayan ko, ha? Ito nung nangyari kagabi na media night, dyan po sa bahagi ng PRO po na Labarson. Kasi nakakatuwa naman, sapagkat yun nung regional director ng Region 4A sa katawan po ni General Hansel Marantan, pinatawag ko nito yung mga media na nagko-cover sa Calabarzon Region. Ang Calabarzon, binubuo ito ng Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Quezon. So 5 lalawigan o yan. At yun ang mga media practitioner, inimbitahan ng butihing general para kahit papano ay kanyang makatalamitan. Kasi sa totoo lang, hindi na naman matagal si General Marantan kasi malapit na rin pala mag-retiro itong mama. Pero malaking bagay po yung kwentuhan natin kahapon, kagabi, at nalaman natin ano ba talaga. Kasi naging controversial po si General Marantan at hindi naman kailangan sa inyo. Pero itong mama batay sa kanyang binabanggit kagabi, talagang biktima rin. No, meron siyang likas sa kabaitan, kaya lang biktima rin siya ng sistema. No. At kagabi, binigyan din po yung mahalagang papel na ginagampanan ng media. Doon po siya naturo ang media night kagabi. Nagbahagi po ng mga karanasan, mga katanungan, at hindi maiwasan na yun nung general ay nagbanggit ng kanyang ilang salubin at yung ilang mga kaisipan na magsisilbing inspirasyon din para sa iba. Na ibig sabihin na kapag ang isang tao ay nadapa, wag ho kayong mawawala ng pag-asa sapagkat pilit at pilito na makakabangon. So, yun po yung si General Marantan po ngayon, yung tumatayo bilang OIC PRO po Regional Director, at yun ang media solidarity natin ginanap po yan kagabi dyan sa bahagi ng Camp Vicente Lim. Layo naman ito na patatagin ng ugnayan ng pulis at media sa Calabarzon Region. At higit sa lahat, malabanan po yung misinformation o fake news. Alam nyo naman, pagdating sa fake news, mas pinakikinggan, mas iniintindi at mas binabasa ng mga kababayan natin pag fake news. Pero wag ko tayong masanay sa ganon. Kailangan natin yung katotohanan. So, dito pumapasok yung papel o mahalagang papel na ginagampanan ng mga journalist. Doon po sa naturang pagtitipon kagabi ay dumalo nga yung maraming media practitioner mula sa 5 lalawigan. At siyempre, ang pangunahin doon, yung PRO for Calabarzon Press Corps. Dalawa ko kasi ang press corps dyan sa Camp Vicente Lim, yung PRO for Calabarzon at yung Camp Vicente Lim Press Corps. Kasi dati, nang ako yung ma-attend ng meeting niya, nung matagal ng panahon, Camp Vicente Lim Press Corps lang nung panahon na yun. Ma-attend ako. Nung magkadalawa na, medyo hindi na po ako nag-attend doon. Isa pa, malayo yung result sa DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. 19 minutes siya makalipas ang ganap na ika-4 ng hapon. At ayun, ituloy natin kasi maliban po doon ito sa press corps. Yun ang ilang galing sa Rizal, yung membro po ng pamamarisan Rizal Press Corps. Ayun, kami nga, yung dumalo doon. Pero ang in-acknowledge nila yung Rizal PNP Press Corps. So wala pong representative yung Rizal PNP Press Corps.
Parang meron yata, si Jay yata, kaya sa isahan. Tapos, kami mga tiga Papamarisan Rizal Press Corps. Oo. At doon po, dumalo rin yung PRO for Command Group, Regional Staff at yung Public Information Officer ng bawat lalawigan. Okay, pero parang wala ang PIO ng Rizal doon kagabi. Oo. Wala ron. Oo. Pero meron nung representative na pinadala. Hindi ko lang nakakwentuhan kasi mostly yung PIO ng bawat lalawigan, nilalapitan nila yung media na nanggaling sa probinsya eh. Parang hindi ko yata napansin na nilapitan kami ng representative ng Rizal PIO. Oh. At doon po sa nangyari, nagkaroon po ng talakayan at ilang katanungan dito kay Regional Director Marantan. Kaya nga doon hindi na iwasan na magbahagi po ng kanyang karanasan. Itong si General Marantan yung karanasan bilang isang intelligence officer sa loob ng 20 taon. At syempre, inamin din ito noon na nung mga panahon na yon ay tila ang kategorya na ginamit niya yung tabu. Yung tabu. Hinanap po yun yung sinabi niya na tabu. Ang ibig sabihin nun, umiiwas siya sa atensyon ng media dahil sa likas na katangian ng kanyang trabaho. At sabi nga, kasi pagka sa Intel, hindi naman masyado makwento yan eh. Hindi masyadong mga nagpapapa-interview kasi una nga, marami silang confidential na bagay na hindi dapat i-reveal. Kasi Intel eh. Ngayon, ang nangyari mga kababayan ko, sabi niya, ngayon, bilang provincial director, regional director, hindi na siya yung katulad na umiiwas sa media. Katunayan, maraming ring media na itinuturing na rin siyang kapamilya. Ayun. Inamin din ni General Marantan na noon allergic siya sa media dahil na rin sa kanyang mga naging karanasan, lalo na sa nangyari sa Timonan, Quezon. Ayun. Na nagdidiin niya yan, sa kanya at karamihang lumalabas sa balita nga. Sabi niya, panahon na yun karamihang balita puro mali yung detalye. At halos nga hindi nga nila nabigay daw halos yung kanilang panig. Hindi may kakailan na kahit paano sumama rin ang loob niya sa ilang mga mamamayag ng panahon na yun. Kasi totoo, bugbog sarado talaga sila nun Ikinuwento rin ni General Marantan yung kanyang mga sakripisyo sa serbisyo kabilang yung mga tinamong pinsala ng kanyang katawan. At sabi nga kung mayroon tinatawag na PWD, ay may tuturing na siya para rin isang persons with disability. Dahil dun sa mga operasyon na inabot niya. At kaya nga meron siyang bakal sa buto at nagkaroon din ng spine operation. Ang biro pa nga niya kung meron niya raw discount na 20% yung mga PWD, dapat meron din siyang discount na 20%. Kasi may tuturing na PWD na rin siya kung ang pagbabatayan, yun yung mga damage na tinamo ng kanyang katawan. Pero, sa kabila ho nito, iginit nitong si Regional Director Maranta na ang pulis at media ay kapwa proponent ng kapayapaan o tagapagtaguyod ng kapayapaan at ang kalagahan ng katotohanan sa pagbabalita. Ito binigdan din niya ito kagabi. Sa naturang ding okasyon, hindi maiwasang nabanggit ng general yung kanyang mga sama ng loob. Noon, ito yung mga naging dahilan at sabi niya, naging biktima siya ng paghusga, maling impormasyon, at maging sa anin ng media noon, puro mali nga yung binabalita daw. O maling impormasyon kasi sila yung mas nakakalam ng totoo. Nagbanggit din ito ng mga hinanakit katulad ng umani pag-iwan sa kanila ng dating General Purisima na iniwanan daw sila. At higit sa lahat, yung constitutional right niya bilang tao, nalabag, napagkaitan din sila ng equal protection of law. At binanggit din ito yung pag-absuelto sa ibang pwersa doon sa nangyaring enkwentro. Pero sabi niya, ang pilit na idiniin ay yung pulis. Idinagdag pa nito na kahit nga yung kanyang motion for bail, sipin mo, mag-motion siya para maghain ng piyansa. Tumagal daw ng 4 at kalahating taon
habang siya ay nakasadlak sa loob ng kulungan. At dahil sa pakikialam ng mga politiko, lalong nagpagulo raw sa sitwasyon. Oo. Pagkamat sila lang, sabi nga, kanina, sila yung nakakalam ng totoong sitwasyon o kwento. Higit pa ng opisyal na sa kanya sa ngayon, wala na siyang defeat and victory. Ibig sabihin, hindi na importante sa kanya yung mga defeat and victory na yon. Ang importante sa kanya, maglingkod ng tama sa sambayanan at magampanan niya ng ayos yung kanyang panunungkulan bilang regional director. Pero nagpahayag naman ng positibong aksyon o reaksyon yung mga mamamayag, yung mga media. At sabi nga nila, katuwang sila ng PNP para sa pagsusulong ng responsable, patas na pagbabalita at maging katuwang ng PNP sa paglalahad ng katotohanan. Ayon. Ilang bahagi lang nung napag-usapan kahapon. At isa pa pala, kahapon bago kami nagpunta dyan sa Camp Vicente Lim, dumalo kami sa 50th anniversary naman ng 2nd Infantry Division Philippine Army Jungle Fighter Division. Umatin daw kami riyan kahapon at tamang-tama ako dyan sa naturan ng okasyon, binigyan ng parangal yung iba. May mga opisyal ng Army na binigyan ng tinatawag na Cross Silver Medal at Bronze Silver Medal. Oo. Yun ay dun sa pinakita nilang katapangan at kabayanihan. At kung maalala nyo, di ba merong nahuli pong malaking bulto ng ipinagbabawal na gamot dyan sa Mindoro. Ito mga ito, yung mga nakarecover niyan ay nabigyan ng parangal kahapon. Kasabay ng 50th anniversary ng 2nd Jungle Fighter Division. Yun ay bilang pagkilala sa katapangan. At siyempre, meron pa rin mga binigyan ng award. Pero sa mga follow-up report na gagawin natin, ilaladaw natin lahat yung yun yung mga pangalan ng awardees. In the meantime, congratulations po kay General Zabala sa lahat na bumubuo ng 2nd ID. At yun yung commanding general ng Armed Forces of the Philippines ay nandun din kahapon. Ayun. Isa pa mga kababayan ko, ito ay tayo ay palapit na naman sa election. Actually, 26 pa lang ngayon. 27, 28. Pero ngayon pa lamang, mainit na po ang usapin ng eleksyon. Mainit na ho yung usapin ng politika. Pero, alam nyo mga kababayan ko yung nangyayari ngayon. Sabi nga natin, bagamat matagal-tagal pa yung eleksyon. Pero kabi-kabila na ho yung mga batuhan ng putik. Kabi-kabila na ho yung mga, ay tinan mo, sa national level, pansinin nyo. Kabi-kabila yung batuhan. Kahit nga pati sa mga hearing, mapapansin mo, mararamdaman mo yung sitwasyon. Huwag na ho dun sa barangay. Pero, pagdating mo kasi sa punto na yan, gusto kong bigyan ng diin itong isang kaso o itong issue. Naalala nyo ba yung way back 2022 na merong isang gobernador na na-disqualify. Pero dakong muli, di-disqualify ho ito ng COMELEC, pero dakong muli, matapos magain ng motion for reconsideration, yung disqualification ay naging suspension na lamang. Naalala niyo ba yun? Tapos, ang matindi ganito, meron siyang disqualification, pero pagdating ng eleksyon nung nakarang taon, tumakbo pa uli at nanalo pa uli. Alam niyo, tinutukoy ko kung saan lugar, yun ay sa bahagi ng Albay. Kasi naging mainit na usapin po yung patuloy na panunungkulan ni Albay Governor Noel Rosal sa kabila ng kanyang disqualification. Sa ngayon, nagtatanong yung kanyang mga kalalawigan. Kasi nga malapit na naman yung eleksyon. Ilang taon na lang. Tapos, ang question nila ngayon ano bang klase yung justice system natin? Meron ba tayong double standard na pinatutupad?
Kasi ang tanong ko ng karamihan doon sa Albay, eh, kung may desisyon na pala mula pa noon yung ombudsman at yung commission ng eleksyon, eh, bakit hanggang sa kasalukuyan ay nananatili at nakapwesto pa rin yun si Gobernador Noel Rosal. Yan yung kanilang mga tanong ngayon. Tapos, kung maalala nyo mga kababayan ko ha, kamakailan lamang, ito pong si DILG Secretary Juanito Victor Remulla, si John Vic Remulla, ay nagsabing kanila raw i-review yung kaso nitong may kinalaman sa suspension niya o disqualifikasyon nitong si Governor Rosal. Kanila raw i-review. Oo. Pero ang katotohanan noon mga kababayan ko, doon sa punto ng sinasabing review, sa punto ng sinasabing review, ang tanong ng ating mga kababayan, ano na ang kinahinatnan ng review na sinasabi po ni DLG Secretary Remulla? Yan. Na-review na raw ba? Yun ang tinatanong nila eh. Sabi nila magre-review ang tanong nila ngayon na-review na ba talaga? At ano na yung status ng review? Kasi nga, ang kunturon ang sinasabi ho ng butihing kalihim, i-review para tingnan yung eligibility ni Rosal. Yung kanyang pagkakaupo bilang gobernador. Yun yung sabi niya, tingnan ang eligibility upang kung sakali at mapatunayan na eligible naman ito, manatili sa pwesto at manatili bilang gobernador ng Albay. Kaya lang ho, kung papansinin nyo mga kababayan ko, tipong meron hong magkasalungat na interpretasyon yung implementasyon ng mga naging desisyon po ng Commission on Election. Yun yung dalawang ahensya. Kasi dinismiss siya ng Office of the Ombudsman habang sa COMELEC naman sinususpindi siya. Ano ba talaga kuya? So yun po yung katanungan ngayon ng ating mga kababayan. Kaya nga, ang sinisingil nila ngayon si Secretary Remulla na Mr. Secretary, ano na raw po yung nangyari sa inyong investigasyon? Nagugat ko kasi yung usapin na ito mga kababayan ko noong sabi natin nagkaroon ng desisyon ng ombudsman way back 2024. At ang sabi niya, nagkakaisa yung yung ombudsman na parusahan ng grave misconduct itong si Rosal. Dahil niya sa hindi autorisadong reassignment ng mga department head at noong 2022 naman, yung sinasabing paglabag niya sa Omnibus Election Code. So, sa Omnibus Election Code, ibig sabihin, may mga na-violate siya. Pero 2023, ito yung paglabag sa Civil Service Commission, meron din. Parang ipinanalo niya yung kanyang kaso sa Civil Service Rules. Parang nanalo siya doon. At kinansila ng COMELEC yung kanyang Certificate of Candidacy dahil sa Permanent Disqualification Order. So magulo Ganun ang kagulo, kaya nga humihingi ng kalinawan yung ating mga kababayan. Kasi kung bakit sila humingi ng kalinawan sa kabila ng mga magugulong interpretasyon na ito, nananatili ho at patuloy na nanunungkulan daw yung opisyal. Siyempre, ang inaalala ng ating mga kababayan, ayun yung iba pagkaraniwan sinasabi nila yung ordinaryong kaso. Isang barangay official, nagkaroon ng pagkakamali, pagkatapos, yung mali na yun, nagpile sa ombudsman, hindi pala pasok ang barangay official kasi kung barangay official, papailan mo sa ombudsman, ibabalik yun sa regional trial court. Kasi, iba yung salary grade. Halimbawa natin, mayor. Ang isang mayor, halimbawa, inireklamo sa ombudsman,
Ang unang-unang ginagawa ng ombudsman pag nagawa ng review at napatunayan, nakita nila na mayroong prima facie evidence. Ang unang-unang ginagawa ng ombudsman ay sinususpindi nila. Yun ang opisyal. Para maiwasan na maka-influensya ito. Kung tawag ko doon, preventive suspension. Oh. Simpleng kaso yun. Pero ito, kasino pa? May decision rito Dinisqualify siya. Kaya ang tanong ng kanya mga kababayan, ano ba talaga ang dapat na maging sitwasyon? DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Ayan. WRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng... Ayun, 36 na minuto makalipas ang ganap ay kaapat ng hapon. Bay, naliligalig ang mundo ko rito. Nawala yung kapartner ko kasi, si Ka Jimmy. Hindi ko mahagilap ngayon Medyo yun yung mga tanong ngayon, mga kababayan ko. Kasi nga, bakit hindi magtatanong yung mga kababayan, samantalang, meron hong mga nakalambitin na usapin at may mga desisyon. Katulad niya kanina, nalimbawa ko nga lang simpleng kaso na ipinail laban sa isang opisyal, binabanatan ng preventive suspension. Sino pa ito? Ito ay may desisyon na. Oo. May desisyon na. Ito na ngayon. Ano na, Mr. Secretary, alam naman namin, seryoso kayo para talagang resolvehin ng mga problema, mga issue. Pero, ang tinatanong mo ng mga kababayan natin, kumusta na raw po yung investigasyon? Kasi, hindi raw biro-biro yung mga aligasyon. Lapan po dito sa nakaupong mayor ng Albay. At meron ding findings na nagkaroon po ng grave misconduct, illegal reassignment ng mga opisyal. Ito yung tinutukoy ko kanina na nagkaroon ng violation sa civil service law. Oo. Kaya nga kasi may mga pinaglilipat na mga empleyado. At meron din ng isinampang kaso sa kanya, yung questionable paggamit daw ng pondo ng panahon ng election. Pero ito, ang tumutukoy ito dun sa usapin ng violation ng Omnibus Election Code. At sa katunayan, may say na dito may desisyon na rito ang COMELEC. May desisyon ng ombudsman, pero bakit patuloy pa rin ito? Pati nga yung Commission on Audit, may findings na, may desisyon na Pero, ang punta lang rito, nang binabanggit natin, bakit patuloy na nanatili sa posisyon sa kabila ng mga questionabling usapin? Hindi ba't dapat klaruhin muna itong mga isyong ito, yun yung mga magkakatunggaling opinion, dapat pag-isahin muna. Pero in the meantime, para maiwasan po yung tinatawag na parang inaamin natin na pwede bang baliwalain na lang? Yun yung umiiral na batas? Pwede ho ba yun? Ang sa atin po, hindi dapat nagkakaroon ng double standard. Parang naalala ko tuloy yung kaso nung isang dating gobernador din at mayor din sa lalawigan ng Laguna bakit to kanyo? Kasi ito dati na disqualified, nanalong gobernador na disqualified, tapos nanalong mayor, ito na naman, meron na naman. Hindi rin makaporma. Pero sana, pagdating po dito sa lalawigan ng Albay, tingnan ito. Napaka-komplikadong usapin ito Kasi ang nakataya rito, unang-una, questionable yung opisyal, pero humahawak siya ng pondo ng pamahalaan, nagdidesisyon siya para sa kanyang mga kababayan, nagdidesisyon siya para sa kanyang lalawigan. Hindi ba't parang nakakapag-alala nga naman?
Yun o, yung pananaw ng ating mga kababayan. Oo, tapos, kung pag-uusapan o yung pamantayan ng batas, siguro dapat tingnan dito, ano ba yung tamang pagpapahalaga, pagpapatupad doon sa batas na ito? Walang double standard. Oo. Sabi nga natin merong magkaibang patakaran, may ombudsman decision, meron ng COMELEC, tapos, ito, magkakaiba ng pananaw. Pero tuloy-tuloy, naninindigan, nakaupo. Oh, yung pagkakaposisyon na sa pamahalaan, isang questionable. Oh, habang meron ng magkaibang interpretasyon, ay wag muna nyo po. Siguro isang pinakamaganda para mawala ho yung hinala sa panig ng ating mga kababayan. Oh, hindi ho ba? Pero sabi nga natin ang nakakagulat na parte ron, bakit didisqualified na tapos ng bandang huli pinalabas, suspendido na lang Naalala niyo yun? Medyo naging controversial din ang usapin na to. Oo. Yan. Maliban doon sa election offenses, meron pa mga administrative case na kinaharap ito nung nakakaraan. Anyway, ipaubaya natin yan at sana, yun ang panawagan ng ating mga kababayan dyan sa Albay, sa tanggapan po ng Department of Interior and Local Government, mabigyan ng kinakakulang atensyon. Pero, teka muna at meron pumasok na Android message. Yan. Ayan, alin daw yung binabanggit na kaso? Ito yung tinatanong. Alin po yung particular na binabanggit? Kasi po, nagkaroon po ito ng election offense na tinatawag yung violation ng Omnibus Election Code. Naging controversial yun, yung sa allegedly paggamit ng pondo ng bayan, ng pamahalaan para doon sa kampanya eleksyon. Tapos, yung isa pa, siyempre, pag naupo ka bilang opisyal, may aabutan kang mga tao ron. May aabutan kang mga tauhan, yung mga opisina mo. Yung City Hall, o Kapitolyo. Parang ang nangyayari doon, ilan sa mga nasa regular position, doon po sa Kapitolyo ay inilipat sa ibang departamento. O mga department head yun. Sa bagay, ang sinasabi po ng civil service law doon, pwede kang maglipat ng head ng isang departamento. Pero, dapat ma-enjoy niya yung sweldo na tinatamasan niya doon sa posisyon ng kanyang hinahawakan. Kasi kung ililipat mo sa ibang department at ang sweldo niya ay mas mababa, hindi ho aari yun, hindi ho pinapayagan yun ng civil service law. Pangalawa, department head ka, gagawin kang tigawalis, gagawin kang clerk. Ang tawag ho yun, inilipat mo siya sa kayayang posisyon. Violation din ho yun. So, dito sa kaso po ng Albay, kung hindi ako nagkakamali, ang ipinel po, daban kay Governor Rosal noon, yung tinatawag na grave misconduct. Ayun nga, dahil sa hindi otorisadong paglilipat ng mga department head. Ayun. At itinuturing nga yun na paglabag doon sa civil service law. At kahit nga nanalo ito sa eleksyon, katagalan, kinansel ng COMELEC yung kanyang certificate of candidacy dahil at meron kasing permanent disqualification. Pero, ang ipinagtataka nga, may permanent disqualification, nakatakbo pa, tumupo pa uli. At patuloy na nanunungkulan hanggang ngayon. Oo. Ang balita ko, di ba, kahit nga yung si Mayor ng Legazpi dati, nagkaroon din ng ilang usapin Pero yun ay way back na 2022. So, ang sabi, medyo matindi raw yung politika sa Albay noong mga panahon na yun. Pero, ito hubang patuloy na pag-upo dyan, matatawag para natin politika. Siguro, ang punto rito ngayon dapat silipin lang
ng kinakaukulang ahensya ng pamahalaan. Ano ba talaga? O ano ba yung posisyon ng ombudsman dito? Ano ba yung tunay na posisyon ng COMELEC? At higit sa lahat, palibasa nakaupo yan bilang elected official, andyan nakaupo eh. Ano yung talagang gagawin o aksyon na gagawin ng DILG? Parang may naalala tuloy ako nung nakaraan. Parang meron ako isang article na ginawa nung nakaraang buwan, kung hindi ako nagkakamali. Tama, meron akong isang article na ginawa nung nakaraang buwan. Kung hindi ako nagkakamali, yun yung nanggaling dun sa kinatawan ng Bicol ako party list dati. Ano bang kinakatawan ngayon itong si Congressman Garbin? Kasi nung nakaraan, meron siya, tama, congressman pa rin siya ngayon, pero hindi ko alam kung party list pa rin siya ng Ako Bicol. Ang nangyari ho doon, parang district na representative na yata siya, no? Sa kanyang privilege speech, kinundin ho niya yung nangyayari sa kanilang lalawigan. Dahil nga ho doon sa panumbalik ng illegal gambling, no waiting. At nag-umpisa yata yun, matapos na hindi payagang mag-operate yung may mga lisensya ng STL. O, yun yung tema ng privilege speech ni ni Congressman Garbin. Oo. Hindi ko alam kung may kaugnayan din doon sa ganitong mga usapin. Pero ang pinag-uusapan doon, at doon sa privilege speech ni Congressman Garbin, ang binabanggit niya, dapat daw, o hindi dapat pala yun, hindi dapat na pinatigil yung operasyon ng STL dahil legal. At hindi rin dapat na ibinalik yung illegal na sugal sa kanilang lalawigan. Yun yung waiting. O yun. Yun o yung pinakang bodo nung sinabi ni Congressman Garbin sa kanyang privilege speech. Na-recall ko lang O yun. Ngayon, sa kasalukuyan, para sa mga taga-Albay, malinaw pa rin yung katanungan na kung merong umiiral na desisyon, ito ba'y dapat na ipatupad talaga o panindigan ng ombudsman at COMELEC? O hahayaan na lamang na maupo habang merong questionabling sitwasyon? Pansamantala, iwanan na natin yung topic na yan at siguro sa mga darating na araw, talakayin mo natin at gagawa ko tayo ng follow-up dito sa mga isyong ito. Ayun. Ayun, ano pa ba yung mga bago natin ngayong araw na ito? Yan. Ay, DSWD, aligagang-aligaga rin DSWD. Lagi namang aligaga ang DSWD. Kasi nga, kabi-kabi lang ang pamimigay nila ng ayuda ngayon. Doon po sa mga driver ng tricycle, PUV driver, at meron na rin mga driver ng bus na binigyan po ng ayuda bilang tulong doon daw sa pagtaas ng produktong petrolyo. Ang tanong, bigyan natin ng ayuda lahat ng driver. May epekto ba yon sa pang-araw-araw na bilihin natin? May epekto ba yon doon sa presyo ng langis? Ay para kung nagalusan lang na tinapalan mo ng band-aid. Oo. Ay nako, isang batang umiiyak, sinubukan ng candy para tumigil sa pag-iyak. Hindi ko natin minamasama ito, ang tulong ng gobyerno. Kaya lang, sana, magprograma naman na pangmatagalan. Hindi ko yung pag mayroong nangyaring insidente, katulad dito, tumakas yung langis, ugali ng gobyerno magbibigay ng ayuda, magbibigay ng relief. Paano? Magbibigay ng subsidiya. At magbigay kayo ng magbigay ng subsidiya, ang tanong, may epekto ba yon sa patuloy na tumataas na presyo ng langis? Hindi ho ba't wala? Bakit daw hindi yung binibigay niyong ayuda, ipunin nyo na lang. Yung binibigay nyo sa AX, binibigay nyo na ayuda dito sa nangyayari ngayon na pagtaas ng presyo ng langis. Yung subsidy. At iba't iba pang klase ng ayuda na binibigay nyo. Bakit ang hindi nyo gawin gawin yung pondo ng pamahalaan? Kasi kung sinasabi nila na yung langis, dapat meron tayong buffer fund,
Ba't hindi nyo doon ilaan? O hindi ba? Yung sa bigas. Ano nangyayari? Kung saan lang kayo magtitinda ng 20 pesos, doon lang may 20 pesos. Na ang totoo naman, nagbebenta kayo ng 20 pesos bilang propaganda lang. Para may pakita nyo lang na totoong mayroong 20 pesos. Pero, naglolokohan lang ko kayo dyan eh. Pati sarili nyo, niloloko nyo. Sasabihin nyo, oh, kaya pala naman ng 20 pesos. Pero yung 20 pesos, yun yung dinadala sa mga lugar na pipilahan. Pero mag-ikot ka sa mga palengke, wala ho yun. Propaganda lang ho yun. Kahit sabihin mong nagbenta ka sa isang lugar ng 20 pesos, propaganda pa rin yun. Walang mahabang plano, walang long-term plan, walang pangmatagalang plano. Oh. Ay nako. Yung LTFRB ha, nag-release na yung LTFRB ng listahan ng bibigyan ng cash relief. Oh. At pati yung DOTR. Ito yung mga driver ng TNBS, motorcycle taxi, PUJ, at nabibigyan ng mga cash relief assistance. So, nag-release na yan. Diyan tayo magaling. Oh. Ay nako. Eh, yun ho ba may effect? Yung bang cash relief assistance na ibibigay nyo, may epekto ba yun sa presyo ng sardinas? Wala naman ho eh, di ba? May epekto ho ba yun sa presyo ng langis? Eh, di ba wala rin ho? Oh. Para saan? Binigyan nyo ang CRA, yung cash relief assistance, para patigilin yung bata sa pag-iyak. Yun ho ang totoo nun. Eh, makalungkot to si Juan de la Cruz, mga kababayan ko. Bugbog sarado na. Sa totoo lang, ang mga mamamayan ngayon, medyo nakakaawa ang sitwasyon. Halos karamihan, yung mga nakakasalamuha ko, ang hinahanap ay yung uutangan. O kasi, walang pampuno. Ang sweldo nananatili sa kasalukuyang level, pero patuloy yung pagtaas ng produktong petrolyo, patuloy yung pagtaas ng pangunahing bilihin. Paano makakaagapa yung ating mga kababayan? Iisa ho yung kanilang hinahanap, yung uutangan. Kasi wala eh. Hindi na kayang makaagapay sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng bilihin. So, nakakalungkot na sitwasyon, mga kababayan ko. Sana meron ng isang long-term solution yung pamahalaan ko sa bagay na ito. Oh. Ay, teka, kailan ba ito? May press con pala siya, no? Tapos na pala to. Kasi, bukas. Tuesday. 20, ano ba tayo ngayon? 24, tama. Ngayon nga. Hangin ng umaga pa pala ito. Ba't ngayon ko lang nabasa? Meron palang press con kanina sa PITX, so DSWD. Hangin ng umaga pa pala ito. Nahalata tuloy, ngayon ko lang nabuksan. Ayun. At isa pa, mga kababayan ko sabi niya natin, may mga inisyatiba yung nasyonal na pamahalaan, may inisyatiba yung ilang mga lokal na pamahalaan. Pero, hindi natin may kakaila na ang mamamayan po yung sumisigaw at humihingi ng tamang solusyon. Ayun. Sa parte naman ng Kongreso at Senado, may bago. Anong bago? Mga bagong katibayan daw na magdidiin doon sa pangalawang Pangulo, doon sa impeachment complaint na kanyang kinakaharap. Bakit na ganun? Oo. Magkakasa na lang ba sa ganun? Ay, sinasabi ng iba. Anyway, medyo pumipiyak na naman yung lalamunan natin. Siguro, na-enjoy tayo ng ating kasamang Jimmy Mahusay. Charts of experience na naman kasamang Jimmy, ha? Na-enjoy. Uy! Ito, may isa pang message. Ano to, bakit? Anong problema kay Speaker D? Sino to?
Ano ba to? Hmm. Okay, so... Baka nagkamali lang ng message to. Ayan. Ayun. May isa pang message na pumasok kanina. Hindi ko magulo itong hawak natin eh. Yan. Ay, magandang hapon niya pala. Maraming salamat kay Mines and Geoscience Bureau Region 4A Director Edgar Castillo. At congratulations po doon sa sunod-sunod na mga pagsisikap, tuloy-tuloy na pagsisikap at sunod-sunod do na accomplishment ng kanyang tanggapan. Eh bakit to kanyo? Ito kasi mga tao nito ayaw magsalita itong mga to eh. Ibig sabihin, gusto nila tahimik lang. Pero ang gaganda ko ng mga accomplishment, talong-lalo na po, doon sa mga monitoring, multi-party monitoring, Mine Rehabilitation Fund Committee, reportorial, at iba pa. At siyempre, yung monitoring din at operasyon laban sa illegal na pagkukwari. Congratulations po kay Director Ege Castillo. At siguro, makapanayam din natin sa mga darating na araw. Ayun. At kay Kamandeng, magandang hapon din ulit. Nakabalik na pala ulit siya galing ng Pulilio, Quezon. Balik Antipolo na pala siya ulit. Kay Comrel Kamanding Rotacio. Ayan, magandang hapon po ulit. At kay Kalari Garcia, good afternoon po. Siyempre, sa lahat po naman nakasama natin ngayong araw nito, sa lahat po ng mga sumubaybay, maraming salamat po sa mga taga-PMSA, sa panguna ni Luis Sarmiento. At magandang umaga rin dyan sa bahagi ng sa bahagi po ng Cadiz City sa Negros Occidental. Sumagot na po yung tanggapan ng punong kalihim ng kagawaran ng Agraryong Reforma o Department of Agrarian Reform. At sa malawat madali ay matutuloy na po yung hinihingi ninyo na pakikipagdialogo sa kalihim po ng Department of Agrarian Reform. So thank you very much wala dun sa mga staff ni Secretary Conrado Estrella Nandar at ganoon din siyempre sa tokayo ko. Kaya ito kayong Felix de Silva. Oo. At kay Red Nilo Tamoria, magandang hapon po. At siyempre sa Director po, Director Herades ng MGB. At sa kalihim po ng DNR, si Secretary Mitch Cuna. Oo. Ayan. Hanggang sa muli po. Maraming salamat at samahan nyo kami ulit. Felix Tambong po, nagsasabi ng dagdig na ito. Ay hindi natin minana sa ating mga magulang. Ito po ay hinihiram lamang natin sa mga bata. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Bye-bye! Mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 105.